Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kasalukuyang tumatanggap ng SSS pensyon, meron akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayong araw na ito. Maraming pensioners ang naguguluhan, maraming nag-aalangan at maraming naghihintay ng malinaw na sagot tungkol sa balitang ito na kumakalat sa social media at mga grupo ng mga seniors buong bansa. Kaya ngayon uupo tayo ng mahinahon, parang magkaibigan lang na nag-uusap sa hapag ng kusina. At tuluyan kong ipaliliwanag sa inyo ang totoo tungkol SA 3000. Buwan ng taas SSS pension na nagsisimula ngayong Enero 2026. Hindi ito chismis, hindi ito fake news. At hindi ito basta kwento lang ng kapitbahay. Ito sa tunay na batas na pumirma na mismo ang ating Pangulo. At mayroon ng malinaw na gabay mula SSS Main Office kung sino ang qualified, sino ang hindi makakakuha at paano ninyo pwedeng ma-maximize ang benepisyong ito para sa inyong pamilya sa loob ng susunod na ilang minuto. Tutulungan kayong maintindihan kung kasama kayo sa listahan ng mga makakatanggap. Magkano talaga ang idadagdag sa inyong monthly pension? Kailan ang unang release ng dagdag na ito at ano ang mga dapat ninyong gawin ngayong buwan PA lang para siguruhin walang mawawalang piso inyong benepisyo? Maraming pensioners ang nawalan ng pera dahil maling information, expired na documents, o hindi nag-update ng contact details sa SSS. Kaya huwag kayong maging isa sa kanila. Naalala ko pa nung nakaraang taon, may kakilala akong lola na nakatanggap ng sulat mula sa SSS na sinasabing may kulang siyang requirements at dahil hindi niya ito nabasa agad, dahil lumipat siya ng address, nawalan siya ng 3 buwan ng dagdag na benepisyo. 3 buwan na sana ay may ekstrang 3,000 o higit PA, pero nawala lang dahil isang maliit na detalye. Kaya importante na marinig ninyo lahat ng detalye ngayong araw na ito. Mula simula hanggang dulo para walang mawawalang benepisyo nyo. Ang 3,000 na yan hindi yan, basta halagang maliit para maraming seniors. Yan ang pambili ng gamot sa buwan. Yan ang pang-grocery ng isang linggo. Yan ang pambaon mga apo. O kaya naman yan ang pang-emergency fund na laging dapat nating ihanda. Kaya naman deserve ninyo na malaman ang bawat detalye, bawat requirement at bawat deadline para sigurado kayo na makukuha ninyo ang benepisyong ito ng buo at ng tama. Hindi kami dito para magbigay ng false hope. Hindi kami dito para magpaniwala sa inyo ng mga imposible. Pero kami ay nandito para ibigay sa inyo ang totoo, ang tama at ang praktikal na solusyon base opisyal na announcement ng SSS at ng gobyerno, kaya makinig kayo ng mabuti. At kung kailangan ninyo i-share ninyo rin ito sa inyong mga kaibigan, mga kapwa senior, o mga anak ninyo na tumutulong inyo mga SSS transactions, sapagkat ang pag-intindi ng mga benepisyong ito ay hindi lang para isang tao. Ito ay para sa buong pamilya, para buong komunidad ng mga seniors na nagtrabaho ng mahabang panahon at nag-ambag SSS para sa kinabukasang ito. Ngayon na dumating na ang panahong yan, dapat nating siguruhin makukuha natin ang lahat ng deserve natin. Kaya simulan na natin at tignan natin kung sino nga BA talaga ang makakatanggap ng 3,000 buwan ng taas na ito at ano PA ang mga bagay na dapat ninyong malaman bago matapos ang buwan. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng 3,000 buwan ng taas na ito. Maraming pensioners ang nag-iisip na automatic na dadagdag ang 3,000 taodes sa kanilang existing pension amount. Pero kailangan nating linawin ang mga detalye. Ang batas na ito na kilala bilang SSS Pension Increase Law ng 2025 ay naglalayong makapagbigay ng substantial increase sa lahat ng qualified SSS pensioners simula ng Enero 2026. Ibig sabihin kung kayo ay regular SSS pensioner na tumatanggap na ng monthly pension at natutugunan ninyo ang ilang particular na conditions, makakakuha kayo ng additional amount na umaabot SA 3,000 o higit PA depende sa inyong contribution history at SA category na kinabibilangan ninyo. Pero tandaan, hindi lahat ay makakakuha ng exact na 3,000. May mga pensioners na makakakuha ng 25, may mga makakakuha ng 3,000, at may mga makakakuha PA ng 30,200 o higit PA. Ang computation ay base ilang factors, tulad ng total years of contribution ninyo SSS, ang average monthly salary, credit ninyo nung kayo ay nag-contribute PA,
at kung ilan na taon kayong tumatanggap ng pensyon. Ito ay very technical, pero ang importante ay maintindihan ninyo ang basic principle kung halimbawa kayo ay pensioner na meron ng 20 years or more of contribution SASSS at ang inyong current monthly pension ay nasa range na 5,000 hanggang 10,000 most likely, ay qualified kayo SA maximum increase na 3,000. Pero kung kayo ay pensioner na ang contribution years ay mas mababa, halimbawa 10 to 15 years lang possible na ang increase ninyo ay mas mababa, baka 15 hanggang 2,000 lang. Ang SSS ay maglalabas ng Official Computation Guide SA kanilang website at SA lahat ng SSS branches nationwide, pero ang pangunahing mensahe ay ito, lahat ng qualified pensioners ay makakakuha ng increase. Ang tanong lang ay kung magkano, kaya importante na alamin ninyo kung aling category kayo nabibilang at kung paano ninyo pwedeng i-verify ang inyong record SASSS para sigurado na tama ang computation na ibibigay sa inyo. Hindi ninyo gugustuhin na magkaroon ng discrepancy o mali SA records ninyo na magiging dahilan para mabawasan. Ang dapat ninyong makuha ngayon, pag-usapan naman natin kung sino nga BA talaga. Ang qualified, ayon SA official guidelines ng SSS, ang mga pensioners na qualified para SA 3,000 increase ay dapat na natutugunan. Ang mga sumusunod na criteria, una, kailangan na kayo ay regular SSS pensioner na tumatanggap na ng monthly pension as of December 31, 2025. Ibig sabihin, kung kayo ay nag-retire na at nagsimula ng tumanggap ng pensyon bago o during 2025, automatically qualified kayo. Pangalawa, kailangan na ang inyong pensyon ay hindi PA kasama SA previous adjustment o increase na ibinigay ng SSS noong 2017 o 2021. May mga pensioners kasi na nakakuha na ng increase noon at ang kanilang computation ay medyo iba, pero para SA majority ng pensioners, especially yung mga nag-retire between 2018 hanggang 2024, most likely ay qualified kayo SA full increase. Pangatlo, kailangan na updated ang inyong contact information at mailing address SA SSS records. Ito ay napakahalagang requirement na madalas na nakakaligtaan ng mga pensioners. Maraming pensioners ang lumipat na ng bahay, nag-transfer SA ibang probinsya o kaya naman ay nag-update na ng contact number pero hindi nila na-inform ang SSS. Ang resulta, hindi sila nakakakuha ng mga important notices. Hindi sila nakakatanggap ng mga sulat tungkol SA requirements at SA huli delayed o hindi nila nakukuha ang increase na dapat sana ay para SA kanila, kaya ngayon PA lang. Kung hindi PA ninyo na update ang inyong address or contact number SA SSS, pumunta na kayo SA nearest branch ninyo o kaya naman ay gamitin ang SSS online portal para i-update ang inyong information. Kailangan lang ninyo ng valid ID, proof of new address. Kung lumipat kayo at ang inyong SSS number, ang proseso ay hindi naman mahaba, mga 15 to 30 minutes lang kung walang pila. Pero ang impact nito sa inyong benepisyo ay napakahalagang. Isa pa, kailangan na wala kayong outstanding loans o obligasyon SA SSS na past due dun na. Kung meron kayong loan na hindi PA na babayaran o may balance PA na overdue, possible na i-deduct ng SS ang portion ng increase ninyo para bayaran ang loan ninyo. Kaya kung meron kayong ganito, mas maganda na ayusin ninyo muna bago dumating ang Enero para walang bawas SA increase na ibibigay sa inyo. Mayon ding special category ng pensioners na dapat bigyan ng atensyon. Ang mga pensioners na 70 years old and above, ayon sa guidelines ay may additional considerations. Halimbawa, kung kayo ay 70 years old and above at ang inyong current pension ay below 5,000 per month, pwede kayong mag-qualify para SA special augmentation na dagdag PS at 3,000 increase. Ibig sabihin may mga seniors na pwedeng makakuha ng total increase na umaabot SA 4,045. Dahil SA dagdag na benepisyong ito, ito ay bahagi ng Senior Citizen Welfare Program ng gobyerno na layuning protektahan ang mga pinaka-vulnerable na pensioners, lalo na yung mga walang ibang source of income maliban SA kanilang SSS pension. Kung kayo ay kasama SA kategory na ito, kailangan ninyong mag-submit ng additional documents